Okay, babalikan ko lang yung sinabi ko sa inyo. Ito, from the Puting Ahas. Oops. I told you November, okay, I think November 18. Alright, November 18, naalala nyo ating pasabog. November 18, 2023, ang title ng ating vlog, O-Plan, Eliminate the Enemies. Okay? Anong sinabi dito ng ating Puting Ahas? Ipinatutupad na ng Malacanang ang O-Plan, Eliminate the Enemies, kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ng lahat ng sangay na gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos 2022-2028 to 2028, Tambalos Los Romualdez 2028-2024 at Charis 2034 to 2040. Even before this Puting Ahas, sinabi ko na yan sa inyo first quarter of the year. Ngayon, ano ang kanilang sequence? November 18 to. This is prior to that, yung pagkalas ni Inday sa pag-resign niya sa Department of Education. Pero titignan ninyo kung kailan nagkamali ang ating mga informante. Ang sabi dito, November 18, gibain si Vice President Inday Sara gamit ang confidential fund issue. Nagkamali. Sabi niya dito, ano ba ang katotohanan? Meron bang pagkakamali si VP Sara? Wala. Okay? Marami na nagpaliwanag na hinaharap na ng Office of the Vice President yung mga gawa-gawang reklamo sa kanila laban ng mga makakaliwang grupo. Sinasagot nila sa Korte Suprema. Walang maipakita na ang opisina ni Inday Sara ay naglustay ng 125 million sa narrative na gustong ipakalat ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Tambalusos para sirain si Inday Sara at ang mga Duterte para kamuhian sila ng taong bayan. Failed. Okay? Bakit? Again, balikan natin ang nakaraang Senate hearing na naging rockstar si Pangulong Duterte. Okay. Now, continue natin to noong November 18. Ang sabi natin po ng AS, nag-request lang naman si Inday sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gagamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag at nagbigay ng direktiba na hanapan ng bondo at bigyang daan ang request ni Inday Sara. Sino itong Puting Ahas natin dito? Nasa Malacanang to, kaya alam niya yung mga pangyayari, sinishare sa inyo. So malinaw na ang source of funding ay ang Office of the President na siya rin ang nag-approve ng request na maaari namang i-deny o i-disapprove kung merong batas na malabag kung ito ay unconstitutional. Ulitin natin, ang nagbigay ng confidential fund kay Inday Sara na yan ang gustong tirahin nila ay si Bangag. Siya ang nag-approve. So yun ay ginamit nila kay Inday Sara, patuloy na ibabagsak. Pero hindi nga sila nagwagi, di ba? Nag-backfire nga sa kanila lahat. So you know that already. Okay, ano yung operation nila? Okay? Sabi pa nga dito, si Sara lang ang pinapalabas na meron umanong paglabag sa batas. Subalit ang katotohanan, nagmula ang pahintulot at pagbibigay ng pondo mula kay Bangag na bilang Pangulo ay siya ring #1 enforcer of all laws of the land. Sabi nga dito ni Palangga, ngayon kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Right? Si Bangag, singot, Diputang Marcos ang nagbigay ng pondo kay Sara. Pero bakit si Inday Sara ang dinidiin nila since nung last year? Kasi nga, O-Plan, di ba? Eliminate enemies. Now, tuloy natin. Okay? Sabi nga dito ng ating Palangga, ang abogado to si Palangga, sabi niya, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president. Maliban na lamang kung nas-set up si Inday Sara ni Bangag at pinaina ng kaso tulad ng inaakusa kay Sara ngayon. Ito, November pa. So nakita nyo, alangan naman itong nagsulat ito ay meron siyang bolang kristal. Walang nakakakita ng future, pero kapag narinig mo, pag nasa loob ka mismo sa Malacanang at narinig mo ang plano ni Bangag para ipatumba ang mga Duterte at mga kritiko, hindi bolang kristal yun, factual yun mga kababayan. And now, ang sabi dito, patahimikin si Digong. Okay? Gagamitin. Ito, listen kasi dito yung pangalan ni Trillanes. Remember? Nag-ulat ang Net25 few hours ago, o one day ago,
tignan nyo din sa kanilang website, blog, ay sa YouTube, na si Trillanes ay paikot-ikot at nasa opisina ng mga chair ng committee ng Huwad Committee na yon. So sabi dito, November of 2023, gagamitin ni Bangag at Tambaluslos si Bonjing Rimulya para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga sa umano ay paggugurgur sa karamihan or genocide niya na naganap noong panahon ni PRRD bunsod ng war on drugs. Okay, sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si PRRD sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos Lisa Tambalos administration. So ginagawa nila to, yun yung playbook nila. Para matakot tayo, para ginagawa nila sa akin, sa inyo, na magpapabricate ng crime, kakasuhan and everything, pero hindi tayo nagpapakabog sa kanila dahil ang alindog natin hanggang sa huling hininga lalaban sa kaputahan ni Lisa Tanas. Diba? Yung buwaka ng inang kidnapper na yan, hindi yan magwawagi. At kayo dapat ay kumilos. Yung halimaw na yan, halimaw, kidnapper, snatcher, lahat na, nang-snatch ng bata, nang-hindap ng bata, dapat nyo nang wakasan. Pero kung kayong men and women in uniform na patuloy talagang nagpapasungal-ngal ng kakarampot na barya at pinipiga ni Lisa Tanas na butod yung mga itlog ninyo, again, that is your choice. But back in 2023, eto na yung sinabi ko sa inyo. Bahagi ng playbook ng drama ni Bangag, ni Tambaluslos, ang pagpapalaya kay Dilima. November to, paglaya ni Dilima upang gamitin bilang taga-usig ni PRRD, katuwang si Trillanes, na ngayon ay diretsyong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin pang ang advisor to the president or special envoy. Pero ito, hindi pa nangyayari to. Oh, we don't know. Maybe backdoor, behind the scene, hindi natin alam. Katulad ng ginagawa ni Bangag kay Michael Ma na ginawang special envoy, pero hindi niya in-announce, walang public document, any document, walang media reports na ginawa niyang special envoy si Michael Ma. So, posible ba kasi si Trillanes is special envoy without papers, kundi backdoor. You know? So, itong eksena to, November 23. Okay? Bahagi rin si Franz Caso sa Noon, nawala tayo pala nga. Hindi ba malinaw sa sikat ng araw sa inyo? Kaso, akala nila, madediin nila si Rockstar PRRD. Siya ang tunay na rockstar. Kahit sabi pa ni PRRD, ikaw na, death squad ko yan. Ganyan, dadadada. Kailangan nilang patunayan. Sabi nga ni Attorney Glenn Chong, kailangan mag-corroborate yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Tignan mo yung mga eksena ni Pangulong Duterte. May death squad daw siya, may 7 daw siyang nagurgur. Oh, saan sila ngayon? Paano nila papatunayan whether sa ICC o sa korte natin? Saan yung pinagurgur ni Pangulong Duterte o yung mga death squad niya? Eh kasi nga, ino-okray lang sila ni Pangulong Duterte. Pero, lingid sa inyong kaalaman, kaya nandoon si Trillanes sa WAD Committee, okay? At meron silang kinakasabwat sa Senate para i-extract, magaling talaga sila sa extraction, yung transcript of records ng mga statement ni Pangulong Duterte at mga transcript sa WAD Committee para i-forward nila sa ICC. Again, mga kababayan, hindi magwawagi ang kajotahan ni Trillanes, ni Bangag. Lahat sila nakipagsabuatan para i-push itong ICC na ito. Kasi hindi nga tayo miyembro na ng ICC. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Pangulong Duterte ay nag-isip ahead of the Bangags. Diba? Kasi alam ni Pangulong Duterte na yung ICC na yan gagamitin against him dito sa war on drugs na kung saan kayo ay milyon o libo-libong nagkaroon ng peace of mind during his term. Now, okay, November 2018. Okay? Ito, extradition, ipapadismiss ni Bonjing Rimulya ang kaso ni Kibuloy na nakafile sa Davao upang maging eligible ng gagawing request ng US FBI for extradition nito. Sa ilalim kasi ng ating batas, hindi maaaring i-report ang dayuhan o ma-extradite ang Filipino if there is a pending or ongoing case against a respondent due to the primacy of Philippine jurisdiction
over persons residing or sojourning who is accused of having committed crime. Pero naging ibang landas, di ba? Hindi nila pina-extradite si Kibuloy, pero tinira nila, pinasara yung SMNI. Ito, nakasama nga dito, November. Closure of SMNI. During this time, hindi pa sarado ang SMNI. Martial law na ngayon pa lang. Kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media para sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas Tambaloslos administrasyon sa lahat ng media outlet na maging kritikal o babatikos sa kanila. Pangunahin dito ay ang pagsara at ang pagpapasara sa SMNI kasi yun ang target nila dahil ito yung broadcast parang platform ni Pangulong Duterte.